Napapikit-pikit si Hestia, iniisip kong. Namamalikmata lang ba siya? Ngunit sa tuwing idinidilat niya ang kanyang mga mata ay nasa harapan niya pa rin si Boss Raven. Halata rin ang gulat sa mukha nito. Ngunit hindi nagtagal ay napatitig na lang ito sa kanya. At tila may laman ang titig nito. Laman na mga katanungan. At alam niyang lagot. Siya. Nananaginip lang ako, di ba? Hindi totoo ito. Wala. Sa harap ko si Boss Raven. Pinaglalaruan lang ako ng isipan ko dahil ako siya. Tama, guni-guni ko lang ito. Hindi totoo na si Boss Raven ang nasa harapan ko. Hindi totoo na pamilya. Hestia. Para siyang binuhusan ng malamig ang tubig. Dahil hindi niya lang nakikita ito sa kanyang harapan kundi naririn isagram pa. Shit. Si Boss Raven nga. Mukhang wala na siyang lusot pa, talagang boss. Niya ang nasa harapan niya ngayon at alam niyang lagot siya. Iha. Ayos ka lang. Namumutla ka, boses iyon ni Madam Catalina. At doon palang nag-sink in kay Hestia ang lahat. Ang sitwasyon niya ngayon, na hindi lang basta si Boss Raven niya ang nandito sa harap niya, kundi ang buong pamilya ng kanyang boss. Na ang mga ito ay boss niya rin. Na si Doña Catalina ay ang chairman ng kumpanyang pinapasukan niya. Napasapo siya sa kanyang bibig habang tinitignan ang dalawa. Oh shit! Kung ano-ano pa ang nakwento ko kay Madam. Putyang ina naman oh. Tinanong-tanong niya. Pa ako at sumagot naman ako. Nachika ko pa sa kanya si Boss Raven tapos lola pala siya ni Boss. Hindi kaya sinusubukan lang ako ni Madam. Paano kung sa paraang ito sila magkaroon ng pagkakataon na sasantihin ako? Hindi pwede. Hestia. Tanong ulit ni Madam Catalina kaya muli. Siyang napatingin sa ginang sunod ay kay Boss Raven na nakatitig pa rin sa kanya na may pagtataka. Madam. Boss. Okay, guys. Let's eat. I'm so hungry na. So let's go eat na. Tawag iyon ng ina ni Raven na si Victoria. Sumilay naman ang ngiti sa mukha ni Madam Catalina at hinawakan siya. Tara na, masama ang pinaghihintay ang pagkain. And I know you are hungry. Na rin. Ani ng ginang sa kanya. Hindi niya mahakbang ang kanyang mga paa. Tila. Napako siya sa kanyang kinatatayuan. Pero alam niya na kapag hindi siya sumunod agad ay magigisa siya ng kanyang boss. Siguro naman sa ganda ko ngayon hindi niya ako namukhaan. Ay gagi. Tinawag nga ang pangalan mo. Wala na. Lagot na talaga. Hindi siya nagsalita hanggang sa marating niya ang magarbong mesa. Nagkukwentuhan ang mga elders samantalang siya ay tahimik na nakangiting aso lang. Sumagi sa kanyang paningin si Raven na nakatitig pa rin sa kanya. Putya. Lagot talaga ako. Raven, stop staring at Hestia. Baka mamaya ang isipin namin. Nakangiti na sabi ni Madam Catalina at sunod na tumawa kasama si Madam Veronica. Tumingin sa kanila si Raven. Hindi ito nagsalita. Kaya mas lalo siyang kinabahan. Mabuti nga sana. Kung tinanong siya nito, at least na-defend niya ang kanyang sarili. Pero hindi. Dahil tila tinutusta lang siya nito sa tingin. At alam niya na sasabog ito na parang bomba kapag sila na lang magkaharap dalawa. Ang katapusan niya. At malamang ay ato na. She kept it cool, napangiti at tila patay mali siya. Dahil ayaw niya rin na maglikha ng mga katanungan sa mga nandito. Ayaw niyang mas lalong mag-isa at baka talagang mawala na siya sa katinuan. Nagtatawanan sila, pero sosyal pa rin ang mga
galaw nila. Siyempre minsan lang naman siya makaupo sa hapag ng sosyal kaya sinusubukan niyang makisama sa kilos nila. Tino ang kilos niya at pasimpleng ngitian sila kapag titingin ang mga ito sa kanila. Hanggang sa lumapit ang isang kasambahay at inilagay sa kanilang harapan ang bowl na may tubig at may petals ng mga bulaklak. Kung hindi siya nagkakamali ay bulaklak pa ng lotus ang nakalutang. Sa kanyang isipan ay marahil unang na-serve na ang sopas para sa gabing ito. Hindi niya lang akalain na ganito kaganda sa paningin ang sopas ng mga mayayaman. Kaya naman bilang pasasamat ay walang sabi-sabi na kinuha niya ang kutsara na nakalapag at tinikman yun. Iba ang kanyang inaasahan, akala niya kasi ay kasang sarap sa pangin niya ang lasa ng sopas na inihain sa kanya. Pero matabang iyon at walang lasa. Lasang tubig lamang iyon. Ganoon pa man ay hindi na lang siya nagreklano at umisang higop pa sa kutsyata niya. Ngunit nang iangat niya ang kanyang tingin sa mga nasa mesa ay napatigil siya lalo pa at lahat sila ay nakatingin sa kanya. Nakatigil ang mga ito habang tahimik na pinagmamasdan siya. Habang ang mga kamay ng mga ito ay nasa bowl ng tubig na may bulaklak na nasa kanya-kanya nilang harapan. Samantalang siya ay hinihigop niya ang tubig. Napatigil siya at napatingin sa kasambahay na nasa gilid niya dahil kinuha nito ang pansin niya. Ma'am, hindi po iyan sopo, hugasan lang po iyan ng kamay. At pagkasabi noon sa kanya ng babae ay nanlaki ang mata niya at agad na napatuwid ng upo. Putya! Lugasan lang pala ng kamay yun. Tapos, hinigop ko kasi akala ko sopas. Hayop naman oh. Namula ang mukha niya sa kahihiyan. Sorry. Akala ko po soap. Hugasan po pala. Napangiti si Madam Catalina maski na rin ang ina ni Raven. Haha. You are so cute, Hestia. Ani ng ina ni Raven. It's okay iha, sabi naman ni Madam Catalina at napatingin sa isang maid. Ihain niyo na ang mga pagkain. Marahil ay nagutom na ang ating bisita. Masayang sabi pa nito. At kagaya nga ng utos niya ay inihain na ang pagkain nila. Napakasarap ng mga pagkain na naihain. At aminado siya na ito ang unang beses na nakakita at nakakain siya ng ganito kasarap. Pero kahit gaano pa kasarap ang pagkain ay hindi niya ma-enjoy. Lalo pa at nakatingin pa rin sa kanya ang kanyang boss. Hindi niya alam kung paano niya nakaya ang ilang oras na kasama ang mga ito sa hapag. Lalong-lalo na ang kanyang boss na kung makatingin ay akala mo kakainin siya. May mga tinanong ang mga ito sa kanya ngunit personal na tanong lamang. Walang mga katanungan tungkol sa trabaho niya kay Raven. Kaya kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag. Ngunit hindi pa rin siya ligtas pagdating sa kanyang boss. Alam niyang gigisahin siya nito mamaya. Masaya kausap ang pamilya ng boss Raven niya. Tila hindi alintana ng mga boss niya ito. At ang dinner pala ngayon ay para sa kaarawan ni Boss Raven. Hindi ko alam na birthday niya ngayon. Hindi ko nga siya mabati ngayon dahil alam kong ibahin nito ang usapan. Nahihiya siya na sa araw ng birthday pa nito niya binigyan ng sakit ng ulo. Nang matapos ang dinner ay doon pa lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na harapan si Boss Raven. Dahil sakto nang pumasok ang pamilya nito sa game. Room ay lumapit si Raven sa kanya at hinawakan ang braso niya palabas ng bahay. Hestia, what are you doing here? Tanong ni Raven sa kanya kaya napatitig lang siya rito. Ayan, Hestia, sabihin mo na ang totoo. Umamin ka na kung bakit kayo magkakilala ng grandma niya. Dahil sigurado naman na malalaman niya rin ang totoo. Sir, hindi ko naman intensyon na mag-gate crash sa dinner niyo.
Paano kayo nagkakilala ni Grandma? At bakit ka niya dinala rito? Tanong ulit nito. Para namang nanginig ang kanyang mga bintisa. Takot dahil sa sasabihin niyang dahilan ay baka. Sesantihin siya nito. Sir, kasi po ang totoo. Pinuntahan ka ba niya? Anong ginawa niya para sumama ka? Kinulit ka ba niya na magpunta rito? Ano? Ang mga tinanong niya sa'yo. Anong sinabi mo na? Relasyon natin para dalhin ka niya rito. Sunod-sunod. Natanong nito sa kanya. Napakunot naman ang noo ni Hestia at inisip ang mga katanungan nito sa kanya. Relasyon nila? May iba pa bang pwedeng isipin ang mga ito bukod sa sekretarya niya? Inisip niya na wala si Sir Glenn rito. Samantalang, dinner ito para sa birthday ni Boss Raven. On to the G. Hindi kaya hindi pa nila alam na gay. Si Boss Raven. Kaya natanong ni Boss Raven kung anong sinabi niya na relasyon namin? Kung alam naman nila ang tunay na kulay ni Boss Raven ay baka kung ano pa rin ang isipin nila sa akin. Sinasabi ko na nga ba isang pamintang buo si Sid. Hindi pa siya tuluyang nadudurog dahil ilan pa lang. Din ang nakakaamoy sa tunay na kulay ng dugo na dumadaloy sa mga ugat niya. Don't worry, Boss Raven. Your secret is safe with me. Ano na, Hestia? Sasagutin mo ba ako? Boss, teka tang kasi. Pagsalitain mo muna ako. Putol niya sa boss niyang high blood ha. Wala po. Akong sinabi na kung ano sa grandma mo pero nasabi ko po na sekretary mo ako. Aniya at biglang kumalma ang mukha nito. Sa sandaling ito ay muli siyang kinabahan dahil aamin na siya kung paano niya nakilala ang grandma nito. Boss, saka ang totoo. Kaya ko po nakilala ang grandma mo kasi client ko po. Siya. Client. Anong sinasabi mo? Tanong nito. Napayuko si Hestia at mas lalo pang kinabahan. Boss. I'm sorry. Pero may dalawa anti-job pa po ako after ng trabaho ko sa opisina. Dalawa anti-job. Tumango siya. May mga raket po ako. At isa na. Po doon ang pagiging private assistant and companion po sa mga matatandang mayaman at nagkataon po na kliyente ko ang grandma mo. Ano? Companion ka mo ng matatanda? Tumaas ang boses nito. Inisip niya ay baka ibang trabaho ang nasa isipan nito. Boss. Parang sekretary lang po. Sasamahan po. Sila sa mga gala nila o shopping kagaya po ng ginagawa ko sa grandma mo. Marangal na trabaho. Yun boss ha? Huwag kang mag-isip ng kung ano. Napasa po si Raven sa kanyang sentido. Umiling. At hindi makapagsalita sa kanya. Pasensya na talaga, boss. Hindi pa ng dispensa. Ni Hestia kay Raven. Boss, mauna na po ako. Pasabi. Na lang po kay Chairman, salamat po sa invite. Anya. Kay Raven at tinitigan lang siya nito. Umiling ito at napabuntong hininga. Hintayin mo. Ako dyan saglit. Sabi ni Raven pagkatapos ay bumalik sa loob ng bahay. Mabilis ang lakad niya papasok ng bahay upang hanapin ang susi ng kanyang sasakyan. Iniwan niya. Kasi iyon sa coat na suot niya kanina na kinuha ng mayordoma ng mansyon ng kanyang mama. Hinanap niya ito, ngunit lumapit na ang kanyang grandma na. Bitbit ang kanyang coat. Ikaw na bahala sa bisita ko ha? Ihatid mo siya at wala nang masasakyan dyan sa labas, ani nito bago. Ibinigay sa kanya ang coat. Napailing si Raven nang kunin niya iyon sa kanyang grandma. Pinakatitigan niya ito na parabang hindi makapaniwala. Seriously, grandma? Private companion? Anya na tila tinutukoy ang seed ni Hestia. Sa ginang. Natawa ito, double itwa. Is there something wrong with that?
Busy ka, busy ang mama at papa mo, si Ven. Malit pa at hindi ko masama sa mga shopping ko. Kaya when I heard that the apple of your eye has a sideline, I hired her. She's not the apple of my eye. Tanggi niya kaya. Natawa ulit ang ginang. Denny it as long as you wanted. Ang masasabi ko. Lang, apo. She's a good woman. She has a kind heart. Very hardworking, and most of all has love for her family. And isa like her, and panito, bago kumindat. Good choice, apo. Umiling siya, wala kaming relasyon, she's just Emwa. Secretary. O, isa PTU, gusto pa naman namin siya ng mama mo. Haha. Asar pa nito sa kanya. Alam ni Raven na hindi siya mananalo sa mga babae rito sa kanilang pamilya. Lalo na sa kanyang grandma. Kaya kahit anong pagtanggi ang gawin niya, alam niyang hindi ito maniniwala sa mga sasabihin niya. Lumapit siya sa ginang at humalik sa pisngi nito. We're going now, pasabi na lang kala, mama. I'll visit you again tomorrow. Paalaam niya bago lumayo. Tumango ang ginang at kumaway. Apo, ihatid mo. Sa bahay niya ha? Huwag sa bahay mo. Baka bigyan mo ako agad ng apo. Pero pwede rin naman. Napailing si Raven. Ganoon pa man ay hindi niya napigilan ang ngiti sa kanyang labi. Napahawak si Hestia sa kanyang balikat dahil sa lamig. Gabi na at mahangin kaya nilalamig siya. Hinihintay niya si Boss Raven na nasa loob pang bahay. Ayaw na niya hintayin ito dahil alam naman niyang papagalitan pa siya nito. Siguroan naman may taxi dyan sa labas. Aniya at saglit na tumingin sa loob at naisipan na maglakad na palabas ng property ng pamilya ng kanyang boss. Medyo malayo rin ang gate sa mismong bahay. At siguro ay sakay na lang siya ng taxi pabalik sa company. Ayaw niya rin naman na ihatid siya ng kanyang boss dahil malalaman nito kung saan siya umuwi. Pagkalabas niya ng gate ay naglakad pa siya palayo. Para naman kung sakaling lumabas na ang boss Raven niya ay isipin na wala na siya at nakasakay na. Habang naglalakad siya at naghihintay na may dumaan na taxi ay palingalinga siya sa paligid. Nadaanan niya na ang dalawang kanto pero wala pa rin dumadaan na taxi. Mabuti na lang ay may ilaw sa paligid. Kahit paano ay hindi nakakatakot maglakad. Pero, di bal na. At least ligtas ako kahit papaano kay boss. Naglakad pa siya hanggang sa may humintong sasakyan sa harapan niya. Binaba nito ang bintanang sasakyan at tinawag siya. Hestia, sakay. Malaking mata niyang tinignan ito. Boss. Raven. Wala nang dumaan na taxi sa ganitong oras. Kaya sumakay ka na.